ako! Panginoon, iligtas mo ako! Simon! Simon! Hawak kita. Hawak kita. Huwag mo akong bitiwan. Hawak kita. Pag-iusap. Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Huwag mo akong bibitiwan. Marami akong plano sa'yo, Simon. Mahihirap na bagay. Ituon mo lang ang mga mata mo sa akin. Pangako. Naobserbahan ko lang po tuwing may magtatanong, may immediate answer po kayo agad-agad. Ano po ang meron sa inyong samahan na wala sa iba? Kaya po kasi laging may immediate answer. Yun po kasi ang utos ng Diyos. Kung sumusunod ka sa Diyos, dapat lagi kang nakahandang sumagot. Pakinggan nyo sa unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Yun. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Sabi po sa Biblia yan. Sa Bisaya, ang pagkakasalin, kundili pagbalaanon ninyo diha sa inyong mga kasing-kasing si Kristo ingon nga Ginoo. Sanglit andam kamo kanumay sa pagtubag sa tanan nga mangayo kaninyo ug katarungan sa paglaom nga anaa kaninyo apan uban ang kaaghop ug kahadlok. Sa Kastila, ang sabi riyan, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia. Yan po ang utos ng Diyos Lagi kayong handang sumagot sa bawat taong humihingi ng katwiran sa inyo. Yun po kasi ay pagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos na lagi tayong handang sumagot. Pagka nakakita kayo ng mga ministro, hindi nyo man lang matanong, hindi nyo man lang makausap, hindi ho sa Diyos yung mga yun. Yung laging nakatago, na napapaligiran ng security guards, tapos hindi mo man lang matanong. Lalo na kung aral ng Biblia itatanong, hindi mo matanong. Delikado po, hindi po totoo yun. Huwag kayong sasama sa ganong mga ministro. Utos po kasi ng Diyos yun. And the reason why we have a ready answer to each question, yan po palatandaan ng pagsama ni Kristo. 21:13 ng Lucas, ganito po sinasabi. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalis. Yan po ang nasa amin na wala sa iba. Sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan. Huwag nyo nang isipin kung ano isasagot nyo. Tingnan, hindi kami nag-iisip. Basta tinanong, may sagot agad. Hindi na kailangan isipin Parang computer, pag pinindot labas na.
Ngayon, ganun ang ibig sabihin. Kaya tayo laging nakahandang sumagot, may ready answer. Pangako kasi po ni Kristo yon. Pagsasamahan niya ang mga ngaral, huwag ka na ikaw mag-isip kung ano isasagot, kundi bibigyan ko kayo ng bibig at saka ng karunungan na pansagot. Yan po ang sabi ng Panginoon, kapatid.